Hi everyone, come with me as I become a kids ministry assistant for a day and ESL teacher. Before ako pumunta sa bahay kung saan kami magba-Bible study ng mga bata, bumili muna ako ng snacks which is yung buy one take one na burger which is good for around 9 to 12 people. Bumili na rin ako ng juice at 2 flavors na yung kinuha ko para may mapagpilian sila. Hindi ko nga pala pera yung ginamit ko para pambili nitong mga snacks. Yung pinaka-head talaga ng ministry doon which is si Kuya Lance yung nagpo-provide para dito. This is also the first time that we're gonna start the Bible study as early as 3 p.m. because most of the time gabi na talaga sila nagsistart. But since wala namang pasok kaya inagahan na namin. Nagmamadali na nga ako kasi nandun na yung mga bata and they welcomed me with their brightest smiles. Nakakatuwa lang kasi hindi pa rin pala nawawala yung kultura natin ng pagmamano kahit sa mga bagong generation. Si Ate Crystal nga pala yung nag-handle at nagli-lead ng mga bata sa kids ministry. We started it with a prayer, then shared a story from the Bible entitled The Good Shepherd. And para mas maintindihan at ma-visualize ng mga bata yung story, ni-roleplay namin siya at kunyari ako yung Good Shepherd, sila yung mga sheep, and one of them pretended to be the lost sheep. At nung nakita ko na siya at naibalik sa buong flock, nag-celebrate kaming lahat sa tuwa. Diba? Sobrang ganda talaga ng story because it reminds us of God's grace, yung tipong kahit ikaw na yung pinakapasaway at palaging pinipili na pumunta sa maling landas, may taong handang ialay ang buhay niya para sa iyo, and that is Jesus, our Good Shepherd. Anyway, hinanda na rin pala namin yung snacks ng mga bata. At napaka-pure lang talaga ng puso ng mga batang to kasi yung mga extrang burgers, instead na kainin nila, hiningi at dinala nila sa bahay para ibigay sa kanilang parents or sa kanilang kapatid. Pinag-share ko na rin pala sila ng mga natutunan nila today. And para hindi sila mahiya, nauna na kami ni Ate Crystal na mag-share ng mga takeaways namin. And what surprised me is the answer of our youngest here. Hindi ko talaga na-expect na magsasalita at mag-share siya ng kanyang learnings kasi nga, she didn't seem like she was paying attention. Parang naglalaro lang siya while we were discussing. But alam niyo ba ang sabi niya, ang natutunan niya daw today is binabantayan tayo ng Diyos mula umaga hanggang gabi and He never leaves our side. It may sound simple pero sobrang touched talaga ako sa sinabi niya, knowing na sobrang bata pa niya talaga. And just how we started it, we ended it with a prayer. Around 5:30 umuwi na rin ako kasi may klase pa ako by 6. And sobrang nataranta talaga ako kasi first time ko magkaroon ng sobrang daming bookings. Most of the time kasi 2 to 5 slots lang yung nabobook out of 10 na ino-open ko everyday. Pero nagtaka talaga ako kasi biglang dumami yung booking. Nakapag-dinner lang pala ako ng 30 minutes kasi walang nag-book after nung last class. And sobrang gutom ko talaga kasi pagdating ko ng bahay, diretso turo na agad ako. Kaya hindi na ako nakapag-dinner. And pagbalik ko sa taas, ang dami na namang bookings. But I'm not complaining. Sobrang nanibago lang talaga ako kasi I'm still new to this company. Parang 1 or 2 weeks pa lang ata ako dito. Then after ko matapos lahat ng classes, nagbigay na rin ako ng feedback. It's already 3 a.m. pero hindi pa ako nakatulog kasi nakisuyo yung classmate ko na magpapaprint daw siya ng passport size ID na isasubmit namin para sa aming NC2 assessment application. Then nagprint na rin ako ng forms for myself. And before ako natulog, I did my devotionals. And that's it for today, guys. See you tomorrow. Bye!